Gumuho ang mundo ni Ara kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig. Nabasag ang hawak niyang kopita ng alak at ang tunog niyon ay parang putok ng baril sa tahimik nilang hapagkainan. Kumalat ang pulang alak sa puting marmol. Animoy dugo. Nanghihina niyang sinubok na itukod ang kanyang mga braso, ngunit wala na siyang lakas. Malabo ang kanyang paningin. Ang tanging malinaw lang ay ang figura ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang asawa, ang kanyang mundo. Marco? Halos pabulong na tawag niya. Nakatayo lang si Marco, hawak pa rin sa kamay ang maliit na baso na may lamang maitim na likido. Ang herbal medicine na ipinainom nito sa kanya, ilang sandali lang ang nakalipas. Sa gitna ng nanlalabo niyang paningin, may isang bagay na nahagip ang kanyang mga mata. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang ngiti. Hindi ngiti ng pag-aalala. Hindi ngiti ng pagkalito. Isang ngiting malamig at kontento. Ilang minuto lang ang nakalipas. Ang lahat ay perpekto. Kandila, malamyos na musika, at ang amoy ng paborito niyang pagkain na si Marco mismo ang nagluto. Ito ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal at gaya ng dati, ginawa ni Marco ang lahat para maging espesyal ito. Para sa pinakamamahal kong asawa, sabi ni Marco, itinaas ang kanyang kopita. Ngumiti ito at ang mga mata nito'y nangungusap ng pagmamahal na laging nagpapahina sa mga tuhod ni Ara. 5 taon, mahal ko. 5 taon na puno ng pagmamahal at sa marami pang taon na darating. Sa marami pang taon, sagot ni Ara, at pinagkrus nila ang kanilang mga kopita. Ramdam niya ang init ng alak sa kanyang lalamunan at ang mas matinding init ng pag-ibig sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa sa ibabaw ng mesa. Gwapo, maalaga, matagumpay. Paano siya naging ganito kaswerte? Sa lahat ng babae sa mundo, siya ang pinili ni Marco. Habang kinukwento ni Marco ang isang nakakatawang pangyayari sa opisina nito, isang matalim na kirot ang biglang bumaon sa sikmura ni Ara. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ng isang ungol. Biglaan ito at napakasakit na para bang may pumipiga sa kanyang mga laman loob. Kaya sinabi ko sa kliyente, kung gusto niya ng milagro, dapat sa simbahan siya pumunta, hindi sa kumpanya ko. Tawa ni Marco. Pilit nang ngumiti si Ara, kahit na pinagpapawisan na siya ng malamig. Ayaw niyang sirain ang perpektong gabi nila. Siguro ay dahil lang ito sa kinain niya kanina. Mawawala rin ito. Ngunit hindi ito nawala. Lalo pa itong tumindi. Okay ka lang ba, mahal? Tanong ni Marco, at biglang napalitan ng pag-aalala ang masaya nitong mukha. Namumutla ka. Okay lang ako. Siguro, hindi lang maganda ang pakiramdam ko, sabi ni Ara. Sinubok na itago ang sakit sa kanyang boses. Agad na tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang noo. May lagnat ka yata. Teka, kukuha kita ng gamot. Yung herbal medicine na bigay sa akin ni Aling Nena. Sabi niya, magaling daw to sa kahit anong sakit ng tiyan. Ilang sandali lang, bumalik si Marco na may dalang isang maliit na baso na may lamang maitim at malapot na likido. May kakaiba itong amoy, ngunit ipinagsawalang bahala iyon ni Ara. Si Marco ang nagbibigay nito. Alam niyang para ito sa ikabubuti niya. Inalalayan siya ni Marco na uminom. Inumin mo lahat, mahal, para gumaling ka agad. Malambing na sabi nito. Habang ininom niya ang mapait na likido, napuno ng pasasalamat ang puso ni Ara. Kahit kailan, hindi siya pinabayaan ni Marco. Sa bawat sakit niya, sa bawat problema, laging nandyan ito para alagaan siya. Ito ang kanyang anghel, ang kanyang tagapagligtas. Tinunggan niya ang lahat. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, hindi ginhawa ang kanyang naramdaman. Ang matalas na kirot ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Parang may apoy na gumagapang sa kanyang mga ugat. Biglang nanghina ang kanyang buong katawan.
Doon na siya bumagsak at ngayon, nakahiga sa sahig. Sa gitna ng basag na bubog at natapong alak, tinitingnan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang perpektong asawa. Ang kanyang berdugo. Muli, nakita niya ang nangiting iyon. Mas malinaw na ngayon. Isang ngiti ng tagumpay. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang kadiliman ay dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kanyang paningin. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit walang boses na lumabas. Ang huling namutawi sa kanyang isipan, bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman, ay isang tanong na puno ng sakit at pagtataka. Bakit? Bakit ka nakangiti? Ingay. Iyon ang unang bumati kay Dr. David sa pagsisimula ng kanyang 24 oras na shift sa emergency room. Ang walang tigil na tunog ng mga monitor, ang mabilis na mga yabag ng mga nurse sa linoleum na sahig, ang mga pakiusap, mga hikbi, at mga utos. Sanay na siya dito. Para sa kanya, ito ang musika ng pagliligtas ng buhay. Dr. Reyes, may paparating. Code Blue. Babae. Mga 30 anyos, cardiac arrest. Sigaw ng isang paramedic mula sa paparating na ambulansya. Agad na kumilos si David at ang kanyang team. Para silang isang makinang bihasa na sa ganitong mga eksena. Walang salitang kailangan. Isang tingin lang. Alam na ng bawat isa ang kanilang gagawin. Nang bumukas ang pinto ng ambulansya, isang lalaki ang bumaba. Halos magkandara pa. Magulo ang buhok, gusot ang mamahaling damit at puno ng luha ang mga mata. Tulong! Tulungan niyo ang asawa ko. Please, huwag niyo siyang pabayaan. Sigaw ng lalaki. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Ara, mahal ko. Lumaban ka. Sinundan ng lalaki ang stretcher habang mabilis itong ipinapasok sa ER. Ngunit pinigilan siya ng isang nurse. Sir, hanggang dito na lang po muna kayo. Gagawin po namin ang lahat. Ngunit hindi napansin ni David ang lalaki. Ang buong atensyon niya ay nasa babaeng nakahiga sa stretcher. Si Ara. Maputla ang balat nito, animoy papel. Ang mga labi ay may bahid ng kulay asul, walang malay. Walang pulso, magsimula na ng CPR, ihanda ang defibrillator. Utos ni David, ang kanyang boses ay kalmado at may autoridad sa gitna ng kaguluhan. Habang ginagawa ng kanyang team ang lahat para buhayin ang pasyente, pinag-aralan ni David ang mga vital signs sa monitor. Mabilis at hindi regular ang tibok ng puso bago ito tuluyang huminto. Mababa ang presyo ng dugo. Naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang isang detalye. Ang mga pupil ng mata ng babae ay napakaliit, parang tuldok ng karayom. Anong nangyari? Tanong niya sa paramedic. Sabi ng asawa, naghahapunan daw sila para sa kanilang anniversary nang bigla na lang itong bumagsak. Wala daw itong sakit maliban sa pananakit ng tiyan nitong mga nakaraang linggo. Sagot ng paramedic. Pananakit ng tiyan? Bigla ang pagbagsak? Hindi nagtutugma ang mga ito. Isang alaala, isang multo mula sa nakaraan, ang biglang pumasok sa isip ni David. 3 taon na ang nakalipas. Isang matandang babae si Genge Santos, dinala sa ER dahil sa matinding pagsusuka at pananakit ng tiyan. Sinabi ng kanyang anak na siguro ay dahil lang ito sa nakain sa labas. Ganoon din ang naging diagnosis ni David. Severe gastroenteritis. Binigyan niya ito ng gamot at ipinauwi. Kinabukasan, natagpuan itong patay sa kanyang higaan. Nalaman sa autopsy na hindi pagkain ang pumatay dito. Lason. Isang uri ng lason na dahan-dahang sinisira ang mga internal organs na nagkukunwari bilang isang karaniwang sakit sa tiyan. Hindi niya iyon malilimutan. Ang mukha ng anak nito na puno ng pagsisisi at sakit. Ang pakiramdam ng kabiguan na bumalot sa kanya. Ipinangako niya sa sarili niya. Hinding-hindi na muling mangyayari iyon. Clear!
Sigaw ng isang residente. Tumalon ang katawan ni Ara dahil sa kuryente. Tumingin si David sa monitor. Isang tuwid na linya pa rin. Ulitin! Mas mataas na charge! Muli, tumalon ang katawan ni Ara at pagkatapos, isang milagro, isang mahinang blip ang lumitaw sa monitor. Sinundan ng isa pa at isa pa. Mahina at mabagal, ngunit naroon. May pulso na ulit. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa buong team. Ngunit para kay David, nagsisimula pa lang ang laban. I-stabilize ninyo siya at dalhin sa ICU. Ipaubos ang lahat ng standard tests. CBC, chemistry panel, lahat. Utos niya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng trauma room. Ngunit bago yon, tinawag niya ang head nurse. Helen, pakidagdag ng isang test sa order ko. Full toxicology screen. I-prioritize mo at gawin mong confidential. Pabulong niyang sabi. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ng nurse, ngunit tumangulang ito. Matagal na silang magkatrabaho. May tiwala ito sa kanyang instincts. Lumabas si David para kausapin ang asawa ng pasyente. Nakita niya itong nakaupo sa sahig ng waiting area. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang larawan ng isang taong nawawasak ang mundo. Mr. Marco? Sagot ng lalaki. Itinaas ang kanyang ulong puno ng luha. Marco de Villa, kamusta ang asawa ko? Buhay pa ba siya? Na-revive namin siya, Mr. de Villa. Nasa ICU na siya ngayon, pero kritikal pa rin ang kanyang kondisyon. Paliwanag ni David, pinapanood ng maigi ang reaksyon nito. Mukha itong totoong-totoo. Ang bawat hikbi, ang bawat panginginig ng balikat. Salamat, Doc. Salamat, sabi ni Marco, na para bang nawalan na ng lakas. Tumango si David at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Ngunit habang naglalakad, hindi maalis sa isip niya ang mga sintomas ni Ara, ang kwento ni Marco, at ang multo ni Gong Santos. May mali. Ramdam niya ito sa kanyang mga buto. Lumipas ang ilang oras. Abra si David sa ibang mga pasyente, ngunit ang isip niya ay laging bumabalik kay Ara de Villa. Sa wakas, isang email notification ang lumitaw sa kanyang computer, galing sa laboratory. Subject: Toxicology results, urgent, de Villa Ara. Humigpit ang hawak niya sa mouse. Huminga siya ng malalim bago i-click ito. Nag-scroll siya pababa. Nilagpasan ang mga teknikal na detalye at mga numero. Hinanap niya ang buod. At nang makita niya ito, isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa aircon ng ospital. Hindi ito isang simpleng lason. Ito ay isang bagay na bihira. Isang bagay na mahirap hanapin kung hindi mo alam kung ano ang hahanapin. Isang lason na gawa sa halaman, na kapag ibinigay sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon, ay perpektong ginagaya ang mga sintomas ng isang sakit. Isang lason na para sa mga taong gustong pumatay nang hindi nahuhuli. Dahan-dahang itinaas ni David ang kanyang paningin mula sa computer screen. Sa pamamagitan ng salamin ng kanyang opisina, tanaw niya ang waiting area. Nandoon pa rin si Marco de Villa. Ngayon ay may kausap na siyang isang magandang babae na kararating lang at inaalo siya nito. Nakayakap ito sa kanya. Ngunit kahit mula sa malayo, may nakita siyang hindi angkop sa eksena. Nang bumitaw sa yakap ang babae, hinaplos nito ang pisngi ni Marco. Hindi iyon haplos ng pakikiramay. Iyon ay haplos ng isang nagmamay-ari, isang kasabwat. At sa isang saglit, sa isang iglap na inakala nilang walang nakakakita, ang maskara ng pagdadalamhati sa mukha ni Marco ay nahulog. Sa isang kisap mata, pinalitan ito ng isang tingin ng tagumpay. Isang panandaliang sulyap ng kasiyahan bago ito muling nagtago sa likod ng pekeng pighati. Nanlamig ang dugo ni David. Ang papel na hawak niya ay hindi na lang isang laboratory result. Isa na itong hatol ng kamatayan na hindi natuloy. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang unti-unting panghihina ni Ara sa loob ng mga linggo,
na isinisisi lang sa kung ano-anong karaniwang sakit ang perpektong pag-arte ng asawa na ngayon ay malinaw na sa kanya. At ang lason, isang tahimik at mabagal na mamamatay tao na dumadaloy sa mga ugat ng babaeng kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ICU. Huminga siya ng malalim. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagkabigla. Isang malamig at matinding galit para sa kawalang hiyaan na nagaganap sa kanyang harapan. Ang alaala ni Gengan Santos ay bumalik, ngunit hindi na bilang isang multo ng kabiguan. Ngayon, ito ay isang babala, isang babalang pinakinggan niya. Muli niyang sinulyapan si Marco de Villa sa kabilang ng salamin, ang nagdadalamhating asawa, ang perpektong sinungaling, ang halos naging isang mamamatay tao. Hindi niya alam kung paano, pero isa lang ang sigurado siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Mahigpit niyang kinuyom ang resulta ng pagsusuri. Ang mga salita ay tila nagliliyab sa papel. Mataas na konsentrasyon ng isang bihirang lason na tagpuan. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Ara ay ang paulit-ulit na tunog ng isang makina. Mahina, ritmiko. Kasunod nito ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at gamot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Puti ang lahat. Ang kisame, ang mga pader, ang kumot na nakabalot sa kanya. Nasaan siya? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit mabigat ang kanyang katawan. May nakatusok sa kanyang kamay. Isang IV drip. Ospital. Nasa ospital siya. At pagkatapos, bumalik ang lahat sa kanya na parang isang alon na humampas sa dalampasigan. Ang hapunan, ang kandila, ang matalim na sakit, ang maitim na likido, ang basag na kopita, ang nangiti ni Marco. Marco, ungol niya. Ang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Ang unang-unang hinanap ng kanyang puso ay ang lalaking sanhi ng kanyang pagkasira. Ganoon siya kamartir. Ganoon siya katanga. Lumingon siya, umaasang makikita ang nag-aalalang mukha ng kanyang asawa sa tabi ng kanyang kama. Ngunit hindi si Marco ang nakita niya. Isang lalaking nakaputing coat ang nakatayo doon. Seryoso ang mukha. Isang doktor. Mrs. De Villa, gising ka na pala. Ako si Dr. David Reyes. Sa isang iglap, bumalik ang pag-asa kay Ara. Isang doktor. Siguro ay panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip. Ang asawa ko? Nasaan si Marco? Alam ba niyang gising na ako? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi sumagot si Dr. David. Sa halip, gumawa ito ng isang bagay na kakaiba. Lumakad ito papunta sa pinto ng kanyang private room at nilock ito. Ang tunog ng pag-click ng siradura ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at biglang kinabahan si Ara. Bakit niyo nilock ang pinto? Tanong niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. Lumapit ang doktor sa kanyang kama. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Awa? Galit? Mrs. De Villa, Ara, anong huli mong natatandaan? Mahinahong tanong nito. Ang nangiti. Ang ngiti niya. Halos pabulong niyang sagot. Pero siguro, guni-guni ko lang yon. Pagod lang ako. May sakit ako, di ba, Doc? Anong sakit ko? Umiling si Dr. David. Dahan-dahan. Wala kang sakit, Ara. Kinuha nito ang isang folder mula sa ibabaw ng mesa at inilahad sa kanya ang isang papel. Isang laboratory report. Puno ito ng mga salita at numero na hindi niya maintindihan, maliban sa isa. Isang salita na naka-highlight at naka-bold. Lason. Tinitigan niya ang salita. Binasa niya ito ng paulit-ulit, ngunit ang utak niya ay ayaw itong tanggapin. Hindi. Umiling siya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Nagkakamali kayo. Mahal ako ni Marco.
Hindi niya magagawa sa akin to. Ara, sabi ng doktor, ang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang herbal medicine na ipinainom niya sa'yo, iyon ang lason. Ang mga salitang yun ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal na yelo. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang mga linggo ng biglaang panghihina. Ang mga pananakit ng tiyan na hindi maipaliwanag. Ang pag-aalaga ni Marco na ngayon ay malinaw na. Isang pagkukunwari. Ang pagtatanggol sa kanyang isipan ay gumuho. Ang natira na lang ay ang hubad at masakit na katotohanan. Isang tili ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi tili ng takot, kundi tili ng isang kaluluwang pinira-piraso. Hindi! Sigaw niya, sinubok na bumangon, ngunit pinigilan siya ng mga tubo na nakakabit sa kanya. Bakit? Bakit niya gagawin sa akin to? Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Lahat! Ang kanyang mga hikbi ay naging mga hagulgol na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang katawan ay nanginginig sa bigat ng sakit na kanyang nararamdaman. Mas masakit pa ito kaysa sa lason. Mas masakit pa sa kamatayan. Ang pagtataksil na ito ay isang impyerno na walang katapusan. Hinayaan lang siya ni Dr. David na umiyak, isang tahimik na saksi sa pagguho ng kanyang mundo. Nang humina na ang kanyang mga hagulgol at napalitan na lang ng mahihinang hikbi, doon lang ito muling nagsalita. Ilang taon na ang nakalipas, simula niya, ang boses ay mababa. May pasyente akong katulad mo. Mga sintomas na katulad ng sayo. Inakala kong simpleng sakit lang sa tiyan. Pinauwi ko siya. Kinabukasan namatay siya. Lason din ang dahilan. Isang pagkakamali na habang buhay kong dadalhin. Tumingin si David sa mga mata ni Ara at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat na dinadala nito. Nang makita ko ang resulta ng tests mo, ipinangako ko sa sarili ko. Hindi ko hahayaang maulit yon. Hindi sayo. Tumigil sa pag-iyak si Ara. Ang mga luha ay natuyo sa kanyang mga pisngi. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit may isang bagong damdamin na ipinanganak mula sa mga abo nito. Isang damdaming malamig, isang damdaming matigas, galit. Ang babaeng nagmamahal ng walang hanggan, ang asawang handang magsakripisyo ng lahat, ay namatay na sa loob ng kwartong yon. Ang ipinanganak na muli ay ibang nilalang. Itinaas niya ang kanyang paningin kay Dr. David. Wala nang bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. Ang nandoon na lang ay ang ningas ng isang nasunog na kaluluwa na handang sunugin ang buong mundo. Tulungan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng determinasyon na bakal. Kailangan nilang pagbayaran ito. Isang saglit ng pag-unawa ang namagitan sa kanilang dalawa. 2 taong pinag-isa ng magkaibang trahedya. Tumango si David. Anong plano mo? Kung gusto nilang mamatay ako, sabi ni Ara, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Sa sandaling iyon, isang mabilis na yabag ang narinig nila mula sa labas ng pasilyo. Papalapit. Si Marco. Halos pabulong na, sabi ni David. Nagkatinginan sila. Kailangan nilang magdesisyon. Ngayon na. Walang pag-aalinlangan, inabot ni Dr. David ang monitor sa tabi ng kama ni Ara. Pinindot niya ang isang butones. Ang ritmikong tunog ng pagtibok ng puso ni Ara ay biglang napalitan ng isang mahaba at nakabibinging tunog. Ang tunog ng isang tuwid na linya. Ang tunog ng kamatayan. Kasabay nito, ang pinto ay pilit na binubuksan mula sa labas. Kumakalabog ang dibdib ni Marco habang pilit niyang binubuksan ang pinto ng ICU room. Nakalock. Bakit nakalock? Ara, Ara, mahal ko. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pag-aalalang perpektong inensayo
sa kanyang isipan ng maraming beses. Kasabay ng malakas niyang pagkatok, narinig niya ang tunog mula sa loob. Ang tunog na pinakahihintay niya at kinatatakutan ng sabay. Ang mahaba, walang putol na tunog ng isang flatline. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ito na. Tapos na. Sa wakas, bumukas ang pinto. Si Dr. David Reyes, ang muka ay isang blangkong maskara. Sa likod nito, nakita ni Marco ang mga nurse na abala. Tinatanggal ang mga tubo mula sa walang buhay na katawan sa kama, mula sa katawan ni Ara. "I'm sorry, Mr. De Villa," sabi ng doktor. Ang boses ay walang emosyon. "We did everything we could." Ang mga salitang yon ang naging hudyat. Bumagsak si Marco sa sahig. Ang mga binti ay tila nawalan ng buto. Ito ang pinakamagaling na pag-arte ng kanyang buhay. Ang sakit, ang pagkawala. Lahat ay totoo sa mga mata ng sino mang makakakita. Ngunit sa loob-loob niya, isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Kalayaan. Hindi. "Ara, wag mo akong iwan." Hagulgol niya. Ang muka ay nakasubsob sa malamig na sahig ng ospital. Naramdaman niya ang mga kamay ng mga nurse na umaalalay sa kanya. Mga boses na puno ng awa. Perpekto. Naniwala sila. Pinayagan niyang dalhin siya sa isang tahimik na silid. Binigyan siya ng tubig. Tinapik siya sa balikat. At sa bawat segundong lumilipas, ang bigat sa kanyang dibdib ay napapalitan ng isang lumalagong kagaanan. Wala ng utang. Wala ng mga taong humahabol sa kanya. Wala ng pagkukunwari. Malaya na siya. Sila. Nang sa wakas ay iwanan na siyang mag-isa, nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Naghahanap siya ng isang pangalan sa kanyang contacts. Isabela. Pinindot niya ang call button. "Marco, anong nangyari? Nakalabas na ba ang resulta?" Tanong ng isang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Marco. Pinipigilan ang ngiting gustong kumawala sa kanyang mga labi. Ginawa niyang basag at puno ng pighati ang kanyang boses. "Isabela." Simula niya kasabay ng isang pekeng hikbi. Wala na. Wala na si Ara. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang mahinang paghinga ng ginhawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Doon na bumigay si Marco. Ang kanyang boses na kanina'y puno ng pighati ay biglang naging isang pabulong na puno ng tagumpay. Wala na siya. Ulit niya, mas malinaw na ngayon. Atin na ang lahat. Ang bahay na minsan ay naging kulungan niya, ay sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Dati, ang katahimikang ito ay nakakainis. Ngayon, ito ang tunog ng tagumpay. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, naglakad siya sa dilim. Ang mga mata ay sanay na sa bawat sulok ng lugar na ito. Ang bawat muebles, bawat palamuti, ay binili ni Ara. Pinili ni Ara. Ngayon, lahat ng ito ay sa kanya na. Umupo siya sa malambot na sofa at ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos na ang paghihirap. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi na ito ang maingat na pagbukas ng isang bisitang ayaw magambala. Ito ang pagbukas ng isang taong nagmamay-ari ng lugar. Si Isabela. Nakatayo ito sa may pintuan. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga pulang labi. Ang kanyang itim na bestida ay perpektong bumagay sa dilim ng bahay, na para bang siya ang reyna ng gabi. Dahan-dahan itong lumakad papasok. Hindi siya tumingin kay Marco. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nilibot ang buong sala. Hinaplos niya ang isang porselanang vase na paborito ni Ara. Inayos niya ang isang unan sa sofa na tila hindi ito naayon sa kanyang gusto. Umupo siya sa paboritong upuan ni Ara sa tabi ng bintana. Bawat galaw niya ay isang deklarasyon. Akin na ito. Maganda ang bahay niya, sabi ni Isabela. Ang boses ay parang seda. Pero mas babagay dito ang mga gamit ko. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Niyakap niya ito mula sa likod.
Inamoy ang mamahaling pabango sa buhok nito. Lahat ng ito, sa'yo na, sa atin na. Humarap si Isabela sa kanya at inilagay ang kanyang mga kamay sa batok ni Marco. Ang pera, Marco. Nasaan ang pera? Nasa bangko. Mamanahin ko ang lahat, sabi niya. Kailangan lang nating ayusin ang mga papeles. Sa loob ng ilang araw, makukuha na natin ang lahat. Isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Isabela. Kung ganoon, dapat tayong magdiwang. Pumunta si Marco sa kanilang wine cellar at kinuha ang pinakamahal na bote ng champagne. Ang boteng itinago ni Ara para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Nang bumalik siya, nakaupo na si Isabela sa sofa. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa na para bang matagal na niya itong ginagawa. Sabay nilang pinanood ang pag-agos ng gintong likido sa 2 kristal na kopita. Para sa atin, sabi ni Isabela, itinaas ang kanyang baso. Para sa ating bagong buhay, sagot ni Marco. Nagbanggaan ang kanilang mga kopita. Ang tunog niyon ay mas matamis kaysa sa anumang musikang narinig niya. Habang iniinom niya ang malamig na champagne, ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang bagay sa ibabaw ng piano sa sulok ng silid. Ang kanilang wedding photo. Nakatingin sa kanya ang larawan ni Ara, nakangiti, masaya, at puno ng tiwala. Isang kirot, isang maliit at halos hindi maramdamang kirot ng konsensya ang biglang tumusok sa puso ni Marco. Naalala niya ang babae sa larawan, ang babaeng minahal niya noon, bago siya nilamon ng kanyang mga utang at kasakiman. Napansin ni Isabela ang kanyang pagtitig. Huwag mo na siyang isipin, sabi nito. Ang boses ay malamig. Isa na lang siyang alaala. Isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Tama si Isabela. Tama siya. Pilit na iwinaksi ni Marco ang imahe ni Ara sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Good evening. Am I speaking to Mr. Marco de Villa? Tanong ng isang formal na boses. Yes, speaking. Ako si Attorney Sandoval, ang abogado ng pamilya ni Mrs. Ara de Villa. Nakarating na sa akin ang malungkot na balita, ang aking pakikiramay. Salamat, attorney, sagot ni Marco. Sinubok na ibalik ang lungkot sa kanyang boses. Inaasahan na niya ang tawag na ito. Ito na ang simula ng proseso. Tumawag ako para ipaalam sa iyo ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa kanyang huling habilin. Ayon sa nakasulat, ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa iyo. Ngunit may ilang mga kondisyon. Kondisyon? Kunot noong tanong ni Marco. Oo. Nakasaad dito na ang paglilipat ng lahat ng assets ay magaganap lamang pagkatapos ng ika-49 na araw mula sa araw ng kanyang pagpanaw. Nanlamig si Marco. 49 na araw? Bakit ganoon katagal? Iyon ang nakasulat, Mr. De Villa. At mayroon pa, may ilang mga komplikadong probisyon na kailangan nating pag-usapan ng personal. Hindi ito magiging simple. Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na ng abogado ang telepono. Napatingin siya kay Isabela, ang ngiti ng tagumpay sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho. Ano yon? Tanong ni Isabela. Napansin ang pagbabago sa kanyang itsura. Ang abogado ni Ara, sabi ni Marco. Ang boses ay halos hindi marinig. Aabutin daw ng 49 na araw bago natin makuha ang pera. Ang nangiti sa mukha ni Isabela ay tuluyan nang nawala at napalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin. Ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay biglang nilukob ng isang bagong anino ng pangamba. Ang mundo ni Ara ay lumiit sa 4 na sulok ng isang maliit na kwarto at sa liwanag na nagmumula sa screen ng isang laptop. Isang linggo na ang nakalipas mula nang siya ay namatay. Isang linggo na siyang nagtatago sa isang maliit at ligtas na apartment na inayos ni Dr. David. Isang lugar na malayo sa dati niyang buhay, isang lugar na walang nakakaalam. Dito,
Ang tanging bintana niya sa labas ay ang mga live feed mula sa mga security camera na dati niyang ipinakabit sa sarili nilang bahay. Sa ngayon, ang bintanang yon ay nagpapakita ng isang eksena mula sa impyerno. Nakatayo si Isabela sa loob ng walk-in closet ni Ara. Ang kanyang closet, nakasuot ito ng paboritong pulang bestida ni Ara at sinusuri ang sarili sa harap ng salamin. Umikot ito na parang isang modelo. Hinahaplos ang tela na para bang ito ay matagal nang sa kanya. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan. Ang bestidang iyon, yun ang suot niya noong huling kaarawan niya nang ipangako ni Marco na habang buhay silang magsasama. Isa na lang itong kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Naalala niya ang araw na ipinakabit niya ang mga kamera. 3 buwan na ang nakalipas. May mga gabing ginagabi na sa pag-uwi si Marco. Laging may dahilan. Overtime sa opisina. Bigla ang meeting. May kakaibang lamig sa mga halik nito. Isang distansya sa mga yakap nito na hindi niya maipaliwanag. Isang kaibigan ang nagbiro na baka may babae na ito. Itinawa lang yun ni Ara. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Dahil sa takot, hindi sa hinala. Palihim siyang nagpakabit ng mga kamera. Ngunit nang makita niya ang mga unang recording, si Marco na nagtatrabaho hanggang gabi sa kanyang home office, si Marco na nanonood ng TV habang hinihintay siya, na konsensya siya. Tinawag niya ang sarili na paranoid. Paano niya nagawang pagdudahan ng kanyang perpektong asawa? Mula noon, hindi na niya muling tiningnan ang mga recording. Hanggang ngayon, ang katangahan niya noon ay naging sandata niya ngayon. Kailangan mong kumain, sabi ng isang pamilyar na boses. Napalingon si Ara. Si Dr. David may dalang isang tray ng pagkain. Araw-araw, pagkatapos ng shift nito sa ospital, dumadaan ito para dalhan siya ng pagkain at tiyaking maayos ang kanyang kalagayan. Wala akong gana, sagot ni Ara. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Inilapag ni David ang tray sa tabi niya. Ara, kailangan mo ng lakas para sa gagawin mo, para sa gagawin natin. Tumingin si Ara sa doktor. Sa loob ng 1 linggo, ito ang naging tanging kakampi niya. Ang tanging taong nakakaalam na buhay pa siya. Isang estranghero na mas pinagkakatiwalaan pa niya ngayon kaysa sa lalaking pinakasalan niya. Tumango siya at kinuha ang tinapay. Ngunit habang kumakain, ang kanyang mga mata ay bumalik sa laptop. Gabi na. Ang eksena ay lumipat na sa kanilang kwarto. Ang kwarto nila. At naroon sila. Si Marco at si Isabela. Nakahiga sa kama kung saan siya natulog sa loob ng 5 taon. Ang kama kung saan niya pinangarap ang kanilang kinabukasan. Nagtatawanan sila. Naghahalikan. Ang tunog ng halakhak ni Isabela ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang tainga. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Naramdaman niya ang mainit na patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Ang bawat halakhak, bawat halik, bawat haplos na nakikita niya ay nagpapatigas sa kanyang puso. Pinapatay nito ang anumang natitirang pag-ibig o awa. Ang natira na lang ay ang nag-aalab na pagnanais na makita silang masira. May ginawa ako, sabi ni David, na tila gustong ibahin ang kanyang atensyon mula sa masakit na tanawin. Napatingin si Ara dito. Tumawag ako sa isang kaibigan, isang chemist. Tinanong ko siya tungkol sa lason na nakita namin sa sistema mo. Paliwanag ni David. Hindi ito basta-basta nabibili. Gusto kong malaman kung saan ito maaaring nagmula. Bago pa man makasagot si Ara, biglang tumunog ang cellphone ni David. Ang kaibigan niyang chemist. "Excuse me," sabi ni David at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. "Hello, Ben? Napatawag ka?"
Nakinig si Ara habang pinapanood ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Dr. David. Mula sa simpleng pagtatanong, ito ay naging pagkalito at pagkatapos ay naging seryosong pag-aalala. "Sigurado ka ba dyan?" Narinig niyang tanong ni David, ang boses ay bumaba. "Imposible." Isang mahabang katahimikan. Ibinalik ni David ang cellphone sa kanyang bulsa at humarap kay Ara. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkabahala. "Ara!" Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni David. Si Ben ulit. Isinagot ito ni David, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang mabilis at nanginginig na boses ang narinig ni Ara mula sa speaker ng telepono. "David, makinig ka sa akin. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang iniimbestigahan mo. Ang bagay na tinatanong mo sa akin, hindi yan ordinaryong lason. Iyan ay armas ng mga profesional. Anong gulo ba ang pinasok mo?" "David, makinig ka sa akin. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang iniimbestigahan mo. Ang bagay na tinatanong mo sa akin, hindi iyan ordinaryong lason. Iyan ay armas ng mga profesional. Anong gulo ba ang pinasok mo?" Ang mga salitang yon ni Ben, ang kaibigan niyang chemist, ay umaling-awngaw sa utak ni Dr. David. Ang boses nito ay nanginginig, hindi sa takot para sa sarili, kundi sa babala. Binitawan ni David ang cellphone at tumingin kay Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. "May problema ba, David?" tanong ni Ara. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko alam," sagot ni David. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Pilit na iniisip ang implikasyon ng sinabi ni Ben. Armas ng mga profesional. Ibig sabihin, ang taong nagbigay nito kay Marco ay sanay sa ganitong klase ng gawain. Hindi lang isang simpleng kaibigan o kakilala. Kung totoo yon, mas malalim ang problemang kinasangkutan nila kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito isang kaso ng pagtataksil ng asawa. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas mapanganib. Biglang tumunog ang kanyang email. Isang notification. Tiningnan niya ito. Isang anonymous sender. Isang file. Walang subject. Nag-aalangan si David, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanya na buksan ito. Ang laman ng file ay mga dokumento, mga lumang artikulo ng pahayagan, at mga screenshot ng social media profiles. Lahat ay may koneksyon sa isang babae, Isabela. Ngunit hindi lang iisa ang pangalang ginamit. Mayroong Isabela de la Cruz, Isabela Ferrer, at isang Isabela Santos. Nanlaki ang mga mata ni David habang binabasa ang mga nilalaman. Ang unang artikulo ay tungkol sa isang matagumpay na negosyante na nabangkarote matapos magkaroon ng relasyon sa isang mysterious woman na nagngangalang Isabela de la Cruz. Hindi lang ito basta pagmamahal. May mga pahiwatig ng financial manipulation, ng paglilipat ng assets sa mga offshore accounts. Ang pangalawa ay isang police report tungkol sa isang businessman na nawala. 1 taon na ang nakalipas. Ang huling kasama nito bago siya naglaho, isang babaeng nagngangalang Isabela Ferrer. Walang bangkay, walang ebidensya, basta nawala lang. Ang bawat detalye ay nagdudugtong, nagbubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Isang babaeng may iba't ibang pangalan, iba't ibang mukha, ngunit laging pareho ang modus operandi. Targetin ang mga mayayamang lalaki, gamitin ang kanilang kayamanan, at pagkatapos ay mawala sila. O mas masahol pa, ito ang dahilan kung bakit napakabihira ng lason. Ang lason na ito ay ang perpektong tool para sa ganitong uri ng operasyon. Mabagal, tahimik, walang bakas. Ang lason na halos pumatay kay Ara ay hindi lang galing sa isang random na contact. Galing ito sa isang sanay na killer, si Isabela. Hindi siya isang simpleng kerida. Hindi lang siya isang babaeng naghahanap ng pag-ibig o pera. Isa siyang predator, isang professional. At si Marco, isang tanga, isang desperadong lalaki na ginamit lang.
Biglang bumalik sa isip ni David ang nakita niya sa waiting area ng ospital. Ang haplos ni Isabela sa pisngi ni Marco. Ang ngiti ng tagumpay. Hindi yun ngiti ng dalawang magkasintahan na nagtagumpay sa isang krimen. Iyon ay ngiti ng isang mastermind na matagumpay na nagmanipula ng kanyang biktima. Naramdaman ni David ang pagtaas ng kanyang balahibo. Ang buong planong revenge ni Ara ay biglang nagbago ng direksyon. Hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng hustisya laban sa dalawang traidor. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban sa isang mamamatay tao na maaaring mas may karanasan, mas matalino, at mas delikado kaysa sa inaakala nila. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano yon? Tanong ni Ara, napansin ang matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Si Isabela, simula ni David, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang lahat. Hindi lang siya basta kerida ni Marco. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Ara. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng katanungan, ay nanlaki sa pagkabigla. Tinitigan niya ang laptop screen, ang live feed mula sa kanilang bahay. David, mahinang sabi ni Ara, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinuturo ang screen. Napatingin si David sa direksyon ng itinuro ni Ara. Ang screen ay nagpapakita ng loob ng sala ni Ara. Si Isabela ay nakaupo sa sofa, ngunit may kasama siya. Isang lalaki, hindi si Marco. Ang lalaki ay matangkad, malaki ang pangangatawan, at may nakasabit na baril sa kanyang balakang. Masama ang tingin nito, at may mga tattoo sa braso. Hindi ito mukhang kaibigan, hindi rin ito mukhang isang simpleng bisita. Nakatayo ito malapit sa bintana, sinisipat ang paligid. At pagkatapos, naglakad ito papunta sa isang sulok ng sala. Dahan-dahan itong tiningnan ang itaas na bahagi ng pader. Diretso sa isa sa mga nakatagong kamera. Naramdaman ni David ang paglamig ng pawis sa kanyang likod. David! Ulit ni Ara, ang muka ay namumutla. May ibang lalaki sa bahay. Ang init ng katawan ni Marco ay hindi sapat para pawiin ang lamig na unti-unting gumagapang sa dibdib ni Isabela. 49 na araw, bulong niya, ang mga labi ay halos nakadikit sa tenga ni Marco. Ganoon katagal? Alam mo namang kailangan na natin ng pera ngayon. Napatingin si Marco sa kanya. Ang mukha ay puno ng takot. Anong magagawa ko? Iyan ang nakasulat sa diwata niya. Kung hahanapin natin, magdududa sila. Magdududa? Tumawa si Isabela, isang malamig at matalim na tunog. Mas gusto mo bang mapunta sa kulungan kaysa magduda sila? Kung hindi mo makukuha ang pera, hindi lang tayo ang magkakaproblema. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Marco. Desperado, mahina, madaling manipulahin, perpekto. Kahit na nakabalot sa kanyang mga bisig, alam ni Isabela na si Marco ay isa lang kasangkapan. Isang martilyo na gagamitin niya para basagin ang pader na humaharang sa kanya sa kayamanan ni Ara. At kapag natapos na ang trabaho, itatapon niya ito. Huwag kang mag-alala, mahal ko, sabi niya. Binago ang kanyang boses sa isang malambing na tono. Hinaplos niya ang pisngi ni Marco. Mag-iisip ako ng paraan. Hindi tayo papayag na matalo. Pinaikot niya ang kanyang dila sa kanyang labi. Ang lasa ng champagne ay matamis, ngunit may bahid ng dugo. Ang tunog ng doorbell ay nagpatigil kay Isabela sa pag-inom ng kanyang kape. 10:00 ng umaga. Alam niyang hindi si Marco. May meeting ito sa abogado. Agad siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sinilip ang labas. Isang itim na sedan ang nakaparada sa labas at isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Matangkad, malaki ang pangangatawan, may nakasabit na baril sa kanyang balakang. Si Bruno. Naningkit ang mga mata ni Isabela. Alam niyang darating ito. Kailangan na niyang matugunan ang kanyang obligasyon. Binuksan niya ang pinto.
Isabela, sabi ni Bruno. Ang boses ay malalim at nakakatakot. Nasaan ang pera ko? Relax, Bruno. Sagot ni Isabela, isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Papasok na ang pera. Kailangan lang natin ng kaunting pasensya. Walang pasensya sa negosyo namin, Isabela. Sagot ni Bruno. Lumakad papasok sa sala na para bang sariling bahay niya ito. Ininspeksyon nito ang paligid. Ang mga mata ay matalim at puno ng banta. Ang usapan, pagkatapos mong maibigay ang produkto, babayaran mo ako. Nasaan ang bayad ko? May konting aberya lang sa pag-process ng estate, paliwanag ni Isabela. Sinubok na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Namayapa na ang may-ari, kaya may waiting period bago makuha ang pera. Pero siguradong makukuha mo ang lahat ng pinag-usapan natin. At may bonus pa. Naningkit ang mga mata ni Bruno. Bonus? Gusto kong marinig yan. Gusto mo ba ng isang magandang mansyon at isang negosyo na madaling kontrolin? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging mas malambing. Si Marco, marami siyang asset. Kapag nakuha ko na ang lahat mula sa kanya, pwede na nating paghati-hatian. Tinitigan siya ni Bruno. Marunong ka talagang maglaro, Isabela. Pero huwag mong kalimutan, sa laro natin, walang premyo para sa mga talunan. Tumango si Isabela. Alam niya iyon. Mas alam niya iyon kaysa sa kahit sino. Inilibot ni Bruno ang kanyang mga mata sa buong sala. Huminto ito sa isang sulok, malapit sa bintana. May mga daga sa pader ng bahay mo, sabi ni Bruno. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinabahan si Isabela. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Bruno. Sa halip, lumapit ito sa pader at kinalas ang isa sa mga palamuti. Sa likod ng palamuti, naroon ang isang maliit na lens, isang security camera. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Paano? Paano niya nalaman? Linisin mo o kami ang maglilinis para sa'yo, sabi ni Bruno at pagkatapos ay umalis. Nanatili si Isabela na nakatayo. Ang kanyang puso ay kumakalabog ng malakas. Alam niya, may nagmamanman sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Marco. Kailangan nating alisin ang lahat ng kamera sa bahay. Ngayon na. Utos niya, ang boses ay matalim. May nakakita sa atin. Sa kabilang linya narinig niya ang pagkalito ni Marco. Camera? Anong camera? Huwag ka nang magtanong. Basta gawin mo ang sinasabi ko. Hindi lang tayo ang may alam sa plano natin. Sigaw niya. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Magkita tayo sa bahay. Ngayon. Ibinaba niya ang telepono. Tumakbo siya sa closet ni Ara. Ang pulang bestida ay nakasuot pa rin. Kinuha niya ang isang martilyo at sinimulang basagin ang lahat ng nakita niyang kamera sa bahay. Bawat basag na lens ay parang tunog ng pagbagsak ng kanyang kontrol. Ang kanyang perpektong plano. Ang kanyang perpektong panalo. Nagkaroon ng butas. At alam niya, kailangan niyang takpan yun bago pa lumaki. Naramdaman ni Ara ang pagtindi ng lamig sa kanyang mga buto nang mawala ang signal mula sa huling kamera. Ang screen ng laptop ay naging itim. Walang ingay, walang imahe, wala nang koneksyon sa nakaraan niya. Wala na, bulong ni David. Ang boses ay puno ng pagkabahala. Nakita nila, hinanap nila, at nahanap nila. Naupo si Ara sa sofa. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang huling tiningnan niya ay ang paglapit ng lalaking may baril sa kamera. Nakita nila siya. Nakita nila ang mga kamera. Ngunit ang pagkatakot ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas matindi. Determinasyon. Kailangan nating bilisan ang plano, sabi ni Ara. Ang boses ay matigas. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Pero Ara, sabi ni David, lumapit at umupo sa tabi niya. Mas delikado na ngayon.
Hindi lang ito si Marco at Isabela. May mga koneksyon sila. May mga tao silang kayang gamitin. Dapat na tayong lumapit sa pulis. Ipakita natin ang lahat ng ebidensya. Umiling si Ara. Hindi, David. Gusto kong marinig nila mula sa kanilang sariling bibig. Gusto kong makita ang kanilang mukha kapag nalaman nilang hindi ako patay. Hindi ito para lang sa hustisya. Para ito sa sarili ko. Alam ni David ang tinutukoy niya. Hindi lang ito tungkol sa legal na hustisya. Ito ay tungkol sa pagsasara, sa pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa anino ng pagtataksil. Kung ganoon, sabi ni David, tumayo. Kailangan nating maging doble ingat. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ang susunod na hakbang nila ay lumapit kay Attorney Salvador, isang matandang abogado na matagal ng kaibigan ng pamilya ni Ara. Isang pinagkakatiwalaang tao na may malalim na paggalang kay Ara at sa yumaong ama nito. Sa una, hindi naniwala si Attorney Salvador. Isang pekeng kamatayan? Isang asawang nagtatangka sa buhay ng kanyang misis? Hindi iyon karaniwan. Ngunit nang ipakita ni Dr. David ang mga resulta ng toxicology report at nang marinig nito ang kwento ni Ara, ang sakit at ang galit sa kanyang boses, dahan-dahan itong naniwala. Ito ay napakadelikado, sabi ni Attorney Salvador. Ang mga mata ay naningkit. Ngunit kung gusto mong ipaglaban ang hustisya, tutulungan kita. Ngunit kailangan nating maging matalino. Kailangan nating gamitin ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Kailangan nilang mag-set up ng isang public reading of the will at isang memorial service para kay Ara. Isang paanyaya sa lahat ng mga gustong magbigay-pugay sa yumaong mayaman. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang huling bitag ay isasara. Inilabas ni Attorney Salvador ang isang lumang laptop. May isang probisyon sa huling habilin ni Ara na maaaring gamitin. Isang kondisyon na maglalabas ng pera sa isang trust fund na hindi agad pwedeng makuha. May isang clause doon na nagsasaad na kung may anumang hinala ng foul play o illegal acquisition ng ari-arian, ang lahat ay ibibigay sa isang charity foundation at ang kaso ay iimbestigahan. Ibig sabihin, sabi ni Ara, kailangan nating gawin silang desperado. Kaya nilang i-delay ang pag-claim sa akin ng 49 days. Pero kapag may nagbanta sa pera nila, hindi sila magdadalawang isip na magsalita. Tumango si Attorney Salvador. Tama, ang kanilang kasakiman ang magiging susi natin. Aamin sila sa harap ng lahat. Kapag narinig na ang kanilang mga pag-amin, doon natin sila bibigyan ng regalo na hindi nila malilimutan. Ang balita ng biglaang pagpanaw ni Aradevilla ay mabilis na kumalat. Mayaman, maganda at matulungin. Ang kanyang kamatayan ay naging headline sa mga balita. Isang linggo pagkatapos ng black screen, ang anunsyo ng memorial service at pagbabasa ng habilin ay lumabas sa mga pahayagan at sa social media. Isang imbitasyon sa lahat, isang paanyaya sa mga buwitre. Sa maliit na apartment, nakaupo si Ara sa harap ng salamin. Ang kanyang balat ay mas maputla kaysa dati at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata mula sa puyat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Sila ay matalas, matigas, at puno ng nag-aalab na apoy. Kinuha niya ang isang makeup kit, hindi para pagandahin ang sarili, para itago ang kanyang sarili. Nagsimula siyang maglagay ng manipis na layer ng foundation, tinatabunan ng kanyang pagod na mukha. Ang bawat pahid ay parang pagtanggal ng lumang Ara. Ang Ara na mahina, ang Ara na biktima. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang Ara na kilala niya. Isang mas matigas, mas malamig na Ara, isang Ara na handang makipaglaban. Tumayo siya. Kinuha niya ang isang puting bestida na inihanda ni David.
Hindi ito isang puting bestida ng kasal, kundi isang puting bestida ng muling pagsilang. Inayos niya ang kanyang buhok at hinarapang salamin. Handa ka na ba, Ara? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito sa takot. Ito ay sa pag-asa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ang sakit ay wala na. Ang lason ay nalinis na mula sa kanyang sistema. Ngunit ang sugat sa kanyang kaluluwa ay naroon pa rin. Ito ang araw, Marco. Isabela, bulong niya sa hangin. Magbabayad kayo. Ang araw ng memorial service, nakatayo si Ara sa likod ng isang one-way mirror sa loob ng isang pribadong silid sa punerarya. Sa loob, ang mga taong nakikiramay ay nagsisimula nang dumating. Mga kaibigan, mga kakilala, mga kasosyo sa negosyo, ang kanyang mga mata ay matalim, sinisilip ang bawat mukha. At pagkatapos, nakita niya sila, Marco at Isabela. Magkasama silang naglalakad papasok sa punerarya. Si Marco ay nakasuot ng itim na suit. Ang mukha ay puno ng pighati. Nakakapit si Isabela sa braso nito. Ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Ngunit alam ni Ara ang totoo. Ang kanilang mga mata ay nagtatago ng isang pagdiriwang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Handa na siya. Nakaharap si Marco sa kabaong, ang mga mata ay puno ng mga luha na hindi totoo. Ang aking pinakamamahal na asawa, Ara. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagdadalamhati na perpektong inensayo sa harap ng salamin. Napakahirap tanggapin na wala ka na. Ang iyong pagkawala ay nag-iwan ng malaking butas sa aking puso. Wala na ang aking reyna. Ramdam niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi, hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Isang perpektong pagganap. Nakita niya ang ilang kaibigan ni Ara na umiiyak sa kanyang mga salita. Naniwala sila. Naniwala ang lahat. Nakatayo si Isabela sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Naramdaman niya ang marahang pagpisil nito, isang senyales na magaling ang kanyang pag-arte. Ngunit alam niya na ang pisil na yon ay isa ring babala. Tapusin na ito, kunin na ang pera. Pagkatapos ng maikling eulogy, inanyayahan ni Attorney Salvador ang mga nakikiramay na magbigay ng kanilang huling paalam. Isang mahabang linya ang nabuo. Ang bawat isa ay lumapit sa saradong kabaong, nagbigay ng mga bulaklak, nagbigay ng mga huling salita. Lumipas ang mga minuto, naging oras. Nagsimula nang lumabas ang mga tao sa punerarya, isa-isa, hanggang sa maging kaunti na lang sila. Ito na, ang oras. Hinila ni Isabela si Marco papunta sa isang sulok, malayo sa mga mata ng iilang natitirang tao. Ang tagal mo! Bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay matalim. Halika na! Kailangan na nating umalis dito. Sandali lang, Isabela, sagot ni Marco. Kailangan kong maging kumbinsido pa rin para hindi sila maghinala. Pinaikot ni Isabela ang kanyang mga mata. Napakatanga mo. Sa tingin mo ba, may pakialam pa sila? Halika na, bago pa may dumating na istorbo. Ngunit may isang bagay na nagpakaba kay Marco. Ang abogado ni Ara ay wala roon. Nasaan si Attorney Salvador? Hindi ba dapat narito ito para sa pagbabasa ng habilin? Kailangan nating bumalik sa kabaong, sabi ni Marco, na tila may nagtutulak sa kanya. Gusto kong magpaalam ng personal. Naningkit ang mga mata ni Isabela. Anong kalokohan yan, Marco? Tapos na ang drama mo. Basta! Pagpipilit ni Marco. Gusto ko. Sa wakas, sumuko si Isabela. Isang irap ang ibinigay sa kanya. Fine, gawin mo ang gusto mo, pero bilisan mo. Naglakad sila papunta sa kabaong. Nakatayo ito sa gitna ng silid, nababalutan ng puting bulaklak. Ang huling simbolo ng pag-ibig ni Ara o ng kamatayan ni Ara.
Nang makalapit sila, sinigurado ni Isabela na walwalang nakakarinig. Sayang talaga. Simula ni Isabela, isang mapanuyang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tanga niya, masyadong nagtiwala. Akala siguro niya, pag-ibig mo ang kailangan niya. Hindi niya alam, ang kailangan mo lang ay ang pera niya. Naramdaman ni Marco ang bahagyang pagkirot ng konsensya, ngunit mabilis niya itong isinantabi. Tama si Isabela, ang pera ang kailangan niya. Ang pera ang magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Hinawakan niya ang ibabaw ng kabaong. Malamig. Walang buhay, tulad ng babaeng nasa loob nito. Patawarin mo ako, Ara. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. Ngunit kailangan kong gawin ito para sa amin, para sa ating kinabukasan. Inihilig ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Isang bulong na parang ahas. Para sa ating kinabukasan, mahal ko. Ngayon, tapos na ang lahat. Atin na ang lahat. Natawa si Marco, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagsisinungaling ay sulit. Ngunit bago pa man niya matamasa ang tamis ng tagumpay, isang mahinang click ang narinig niya. Nag-angat siya ng tingin. Ang napanood niya ay ang unti-unting paggalaw ng takip ng kabaong. Dahan-dahan itong umaangat. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi ito maaaring mangyari. Ang takip ay tuluyan ng umangat. At sa loob ng kabaong, walang laman. Isang malaking, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong punerarya. Kasabay nito, narinig niya ang malakas na tunog ng pagpihit ng seradura. Ang lahat ng pinto ng punerarya ay sabay-sabay na sumara, nag-iwan sa kanila na nakulong sa isang bitag na hindi nila nakita. Ang nangiti sa mukha ni Isabela ay naglaho, napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Tiningnan ni Marco ang kabaong, pagkatapos ay ang saradong pinto. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang dibdib. Nasaan si Ara? But sir, ang tanong ni Marco ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng punerarya. Nasaan si Ara? At pagkatapos, isang boses ang sumagot mula sa dilim. Malamig, matatag. Narito ako. Mula sa likod ng entablado, dahan-dahang lumabas si Ara. Nakasuot siya ng puting bestida, ang kanyang buhok ay nakalugay, at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang dalawang nag-aalab na apoy. Hindi na siya ang mahina, inosenteng Ara na kilala nila. Siya ay isang bagong Ara. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Namutla si Isabela, hindi sila makapaniwala. Ang kanilang pinatay ay buhay. Ang kanilang biktima ay nakatayo sa kanilang harapan, puno ng lakas at determinasyon. Hindi, imposible! Bulong ni Marco, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Paano? Paano? Sagot ni Ara, isang mapait na ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala mo siguro, ganoon kadali akong mawawala. Akala mo, magtatagumpay ka sa iyong kasakiman? Naramdaman ni Marco ang paghila ni Isabela sa kanyang braso. Marco, umalis na tayo dito. Ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Hindi mo kailangan ng tawad ko, Marco. Sabi ni Ara, ang kanyang boses ay tumataas. Ang kailangan mo ay hustisya. Kasabay ng mga salitang yon, ang lahat ng pinto ng punerarya ay bumukas ng sabay-sabay. Iniluwan nito ang mga pulis, pinamumunuan ng isang matangkad at seryosong opisyal. Kasama nila si Dr. David na nakatayo sa likod. Hawak ang isang recorder. Si Attorney Salvador ay nakasunod din sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Marco de Villa at Isabela de la Cruz, sabi ng opisyal ng pulisya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Areste kayo sa kasong attempted murder at conspiracy to commit murder. Nahulog ang panga ni Marco. Napasigaw si Isabela. Anong nangyayari? Bulong ni Marco. Lumingon sa paligid.
umaasang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang mga mukha ng mga pulis ay seryoso at ang mga handcuffs ay kumikinang sa ilaw. Ang lahat ng inyong pag-amin, sabi ni Dr. David, itinaas ang kanyang recorder, ay naitala. Mula sa inyong pag-uusap tungkol sa lason hanggang sa pagtatapat ninyo sa harap ng kabaong. Ang lahat ng ebidensya ay nasa amin na. Sinubukan ni Isabela na tumakas. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na pinto. Ngunit agad siyang hinarang ng 2 pulis. Nagsimula siyang sumigaw, magpupumiglas, ngunit wala siyang magawa. Samantala, napaupo si Marco sa sahig. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang kanyang mga pangarap ng kayamanan, ng bagong buhay kasama si Isabela, lahat ay nawala na. Ang huling nakita niya ay ang paglapit ng pulis sa kanya, ang malamig na metal ng posas na nakabalot sa kanyang mga pulso. Tiningnan ni Ara ang 2 tao, ang kanyang mga dating mahal sa buhay, ngayon ay mga kriminal na. Walang galit sa kanyang puso. Wala ng puot. Tanging isang matinding pagkalungkot. Nilingon niya si Dr. David na lumapit sa kanya at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Tapos na, Ara, sabi ni David. Ang kanyang boses ay puno ng ginhawa. Tumango si Ara. Tapos na. Hindi niya na kailangan pang panoorin ang pagbagsak ng 2 tao na halos pumatay sa kanya. Ang kanilang hustisya ay nasa kamay na ng batas. Ang kanyang hustisya ay nasa kamay na niya. Ilang buwan ang lumipas. Ang araw ay sumisikat sa malawak na karagatan. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Ang tunog ng alon ay nakapapawi. Nakaupo si Ara sa isang bangko sa tabing dagat. Pinapanood ang mga bata na naglalaro sa buhangin. Sa kanyang tabi, nakaupo si Dr. David. Naging matalik na kaibigan at kasangga niya ito sa buong proseso. Ito ang taong nagbalik sa kanya sa buhay. Hindi lang pisikal, kundi pati na rin ang kanyang pananampalataya sa kabutihan ng tao. Ang layo na nang narating mo, Ara, sabi ni David. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngumiti si Ara. Totoo. Ang Ara na minsan ay mahina. Ang Ara na pinaniwalaang mamamatay sa kamay ng kanyang asawa ay wala na. Si Marco at Isabela ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso. Nakulong sila. Ang kayamanan ni Ara ay buo pa rin. At ngayon ay inilaan niya ang karamihan nito sa isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng domestic abuse at financial fraud. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang sulat galing sa foundation. Isang sulat ng pasasalamat mula sa isang babae na natulungan ng pondo niya. Isang babae na katulad niya na muntik nang mawalan ng pag-asa. Pinunasan niya ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang tagumpay, ang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang kalagayan. Nasa kanyang puso rin. Ang pag-ibig ay hindi na isang bagay na nagpapahina sa kanya. Ito ay isang bagay na nagpapalakas sa kanya. Ang pagtitiwala ay hindi na isang bagay na ibinibigay ng walang kondisyon. Ito ay isang bagay na pinaghirapan. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa kung saan nagtatagpo ang asul na langit at ang asul na tubig. Isang walang katapusang abot-tanaw. At sa wakas, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang simula. Bulong niya sa hangin. Isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ng muling pagkabuhay ni Ara. Salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat pahina, sa bawat yugto ng kwentong ito. Bilang inyong manunulat, malalim ang aking pasasalamat sa inyong oras at atensyon. Ang paglikha ng mundong ito ni Ara, ng kanyang mga pagsubok at tagumpay, ay isang paglalakbay na puno ng damdamin. Bawat pahina, bawat salita, ay nilikha ng may puso, sa pag-asang mahipon nito ang inyong mga kaluluwa at magbigay inspirasyon. Nais kong bigyang diin ang mga mensaheng nais naming ibahagi
sa pamamagamagitan ng naratibong ito na kahit sa pinakamadilim na pagtataksil at pinakamalalim na sakit, may pag-asa pa ring bumangon. May lakas tayong matatagpuan sa ating sarili upang ipaglaban ang katotohanan at hustisya na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili at ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Sana'y naiwan kayo ng kwentong ito na mayroong matinding damdamin at higit sa lahat, pag-asa para sa isang bagong simula. Inaanyayahan namin kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section. Ano ang inyong pinakagustong bahagi ng kwento? Anong mensahe ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong feedback ay mahalaga sa amin at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pa naming likha. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento.